Kapag nga pala ako nakakakita ng pwedeng ulamin, talagang hindi ako nakakatiis ng hindi ahulihin. Kaya sa magiging asawa ko dyan, wala ka na nga problemahin pagdating sa pang-ulam, bigas na lang ang kulang. Pero syempre asaing mo naman at ang hirap ngat-ngatin yan. So yun na nga guys for today's video. Noong nakaraan ko nga palang video ay nanghuli tayo ng hipon sa dagat. Pero ngayon nga ay manghuhuli ulit tayo ng hipon pero sa palaisdaan. Marami kasi kami nakita ni Papang hipon nung nagpapasok kami ng tubig sa palaisdaan. Nagsakay nga pala ako ng bangka at doon sa kabilang palaisdaan tayo manghuhuli ng hipon. Doon sa binabantayan ni Papa. Sa Johan nga pala mga kasama ko ngayon sa panghuhuli ng hipon pati nga itong dalawang pusa. Inatamad ata yung mga aso namin at nakatunga nga lang at hindi sumama. Grabe nga talaga tayo maka-impluwensya ay pati mga pusa ay nasama na rin sa atin sa panghuhuli ng aulamin. Kakarating ko nga lang pala galing sa layasan at ayan nga't diretso na agad tayo sa pangunguha ng mauulam. Pero argang kasama ko ay parang iba naman ang inahuli at puro gagamba ang inasirok. So yun na nga nandito na nga pala kami sa panguhulihan namin ng hipon. At kung makikita nyo nga na parang wala namang makitang hipon ay marami naman hipon kaya lang hindi masyado makita din sa camera at medyo malayo. O di alapitan natin problema ba gayon? Uy bakit parang nagagalit na naman? Nga pala rin mga hipon na ito'y kusa lang nagkakaroon ng ganyan din sa palaisdaan kahit hindi mo hulugan ng ganyan. At yan nga ay parang sideline na ulit. Yan ay parang nagiging sideline na nagbabantay sa palaisdaan. Pwede mo yung hulihin at ibenta kasi wala namang puhunan dyan. Pero depende pa rin yun sa usap ng may-ari ng palaisdaan at saka sa tagabantay. Pero ang usap nga ni Papa at saka ng may-ari ng palaisdaan, pwede naming hulihin yung hipon. Pero syempre yung mga hipon na lumalaki yung tinatawag naming sugpo. Hindi namin pwedeng hulihin yun at gawa ng yun ay may puhunan. Saka yung katang, bangus. Ari nga pala ang kagandahan kapag hindi lapu-lapo o sigapo ang alaga mo sa fish pond. Marami kang pwedeng ma-harvest. Kapag kasi sigapo ang mga alaga mo, kinakain nila yung hipon kaya walang ibang mabubuhay kundi mga sigapo lang at saka yung mga ibang isda na nakakatakas sa kanila at hindi nila nakakain. Pero karamihan nga sa mga fish pond din mga sigapo ang laman. Mahal daw kasi ang presyo. Ayan na naman tayo. Sana all na lang talaga mahal. Nga pala dito lang tayo sa gilid ng palaisdaan at hindi nga tayo pwede lumusok sa gitna at gawa ng hindi pwede. Baka makaapak lang ako ng katang at saka natabi naman yung mga hipon at saka hindi naman ari aking palaisdaan para magbidabidang lumusok din sa gitna. Si Papa nga pala ay nangingilaw din pero ang mga kinukuha nga ni Papa ay katang. Inililipat niya sa kabilang bahagi nitong fish pond at gawa ng dinis ay napangilawan namin ay nako inapagpiestahan ito ng mga magnanakaw. Yanong gagaling halos gabi-gabi ay napunta dito at inapanguha ang katang na para bang sarili nila at binebenta. Tapos kapag nahuhuli namin at inapagsabihan kami pa ang masama. Yanong gagaling mga animal. May mga ganun pala talagang tao Sila na yung mali, sila pa yung matapang. O diba? Pang-asar. At napapaano naman kaya si Tabo di at nagalulokso. Pakialaman yung takig ay takot naman pala. At sumayaw pa nga. Pinanguha na nga rin pala namin yung mga nakikita naming kalantigas at yan naman ay hindi rin hulog din sa palaisdaan. Nga pala kukunti lang yung mga nahuhuli namin at yanong bibilis. Ang hirap hulihin. Nga pala may ginagamit si Papa sa panguhuli ng ganitong hipon. Yung tinatawag nilang bakikong. Kaya lang hindi si Papa nakapagkabit ngayon kaya sinisirok na laang namin. Pagkatapos nga pala naming manghuli ng hipon, mga gagamba naman ang pinanguha namin. At ibebenta daw yan ni Johan. Naalala ko tuloy dati nangunguha rin kami ng ganyan ni Unichan. Binebenta namin 5 piso ang isa. Dati nagabulakbul pa si Unichan makakuha lang ng ganyan. May nakita nga pala kong katang din sa tabing ilog. Ito nga palang palaisdaan dito. Yung gilid nito ay ilog. Hinuli ko nga pala at ilalagay ko din sa palaisdaan. Nga pala ang oras ngayon ay 12:00 na ng hating gabi. At high tide nga pala ngayon kaya maraming paggalagala na katang din sa lalauhan, sa tabing ilog. Hinuhuli namin at nilalagay namin sa fish pond. Tatawid nga pala kami sa kabila dun sa kabila naming bahay at papunta nga kami sa mga lalauhan para manguha ng mga katang. Pero yun na nga at kami ay bumangga. Sala na pala ang aking direksyon. Nasusulo kasi ako din sa liwanag ng flash ng aking camera. Pero nagustuhan ko nga pala itong nabili kong cube light na ginagamit ko din sa aking action cam. Sobrang liwanag niya kasi. Nga pala may nakita kaming katang dito sa may sa Lamao. Kaso pumasok na agad sa butas. Humihibas na kasi kaya ang mga katang ay nakabantay na sila sa kanilang mga butas. May nakita nga rin pala kaming bukon. 2 sana kaso yung isa pumasok na sa butas. Ganun rin nga pala kami kapag gumagamit kami ng sirok. Tinutulak namin ng paa yung hinuhuli namin papunta dun sa sirok. Kasi kapag asalukin mo lang yan, mahihirapan ka. Wala lang, share ko lang. So yun na nga kinabukasan nito na nga pala yung mga nakuha naming hipon. O diba napakabilis naman ng transaction pati transition. Nawala kasi yung ibang video na delete ko ata. Nga pala baka magtaka kayo at may kasag dito. Sa dagat naman niya nakukuha. Meron kasing alaga si Johan na kasag sa palaisdaan. So yun na nga bawi na lang ako next vlog at maikli lang ang video ko ngayon. So yun lang, bye!